Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Pedro. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Pampanga. Sa lugar ng Pampanga nakatira si Pedro. Ang kanilang lugar ay malapit sa ilog kung saan sila naglalaba at naliligo. Marami ding puno ang nakapaligid sa kanilang lugar, kaya naman presko ang hangin. Si Pedro ay malapit sa lolo. Ayon sa mga tao sa lugar, ang lolo ni Pedro ay isang manggagamot magmula pa ng kabataan, na siya namang labis na hinahangaan ni Pedro. Siyempre lo, gusto ko po talagang sumunod sa yapak mo eh. Kita mo naman oh, kahit matanda ka na, malakas pa rin po yung pangangatawan mo. Wika ni Pedro. O siya, kunin mo ang 2 libro ko sa aking kwarto. Naroon sa mesa malapit sa higaan. May papakita lang ako sa'yo. Tugon ng lolo. Kagad naman itong pinuntahan ni Pedro. Patakbo itong pumunta sa kwarto ng lolo at kinuha ang 2 librong magkapatong sa mesa. Patakbo rin siyang bumalik at binigay ang libro sa lolo. Itong mga libro, apo. Ito ang gumabay sa akin sa panggagamot sa mga tao. Kung talagang gusto mong maging katulad ko, kailangan mong mahanap ang 3 librong kasama nito. Doon mo malalaman kung ano ang aking pinagdaanan noong nagsisimula pa lamang ako sa mundo ng mga lihim na karunungan. Wika ng lolo. Hahanapin? Paano ko naman mahanap yung mga libro lo? Kung hindi ko alam kung saan magsisimula. Napakalaki ng lugar na to lo no? Maaring kung saan lang po napunta yung mga libro. Tsaka lolo, nakasulat po yung libro sa Latin. Hindi naman po ako marunong magbasa at umintindi niyan eh. Tugon ni Pedro. Magsisimula ka sa bundok na yun na po. Wika ng lolo. Tawagin na lang natin ito sa pangalang Lolo Karyo. Sabay turo sa bundok na matatanaw sa bintana. Marami kang makakasalamuhang kakaibang nilalang. Ngunit hindi yon na magpapabagsak sa iyo. Ang 3 libro ay hawak ng pinakamalakas na uri ng nilalang sa pinakadulo ng bundok. Siya ang magiging kalaban mo. Maaari kang mahirapan, pero wag na wag kang susuko. Saka wag kang mag-alala, apo. Dahil siguradong mapag-aaralan mo ang mga kasulatan sa Latin kagaya ng pinagdaanan ko. Dagdag ni Lolo Karyo. Bakit naman po kasi napunta sa kanya yung mga libro, lolo? Kung nabasa mo na po yung mga libro, hindi po ba dapat nasa iyo na yung lahat? Tanong ni Pedro. Dahil nangako kong ibabalik ko ang mga libro sa oras na matapos ako sa paglilingkod dito sa ating lugar. Ang kapalit ng pagkuha ng librong yon ay malaki. Pero wag na maraming tanong, apo. Maiintindihan mo ang lahat kapag nagawa mo na ang nagawa ko noon. Gabi na't magpahinga ka na. Matutulog na rin ako. Tugon ni Lolo Karyo. Hinatid ni Pedro ang lolo papunta sa kwarto. Nang masigurado niyang maayos na ang pwesto ng matanda, pumasok na siya sa sariling silid at natulog. 2 taon ang lumipas matapos maipamana kay Pedro ang mga libro. Buong puso itong tinanggap ng binata at nangakong iingatan ang mga ito. Nang makita ng mga magulang ni Pedro na nasa kanyang pangangalaga na ang mga libro, kagad silang nangamba na baka sumunod siya sa yapak ni Lolo Karyo.
Delikado ang pagiging manggagamot. Maaari siyang balikan ng mga elemento sa oras na gamutin niya ang mga ginambala ng mga ito. Sinubukan nilang kunin sa anak ang 2 libro. Ngunit nabigo sila. Dahil kung hindi sila nahuhuli ng kanilang anak, si Lolo Caryo naman ang pumipigil sa kanila. Hanggang sa lumipas pa ang ilang taon. Matapos ng pagpapamana sa kanya ng mga libro, natutunan niya na ang pagbabasa ng Latin at pag-usal ng mga orasyon. Dahil ito sa tulong at gabay na rin ng kanyang Lolo Caryo. Isang araw, habang binabasa ni Pedro ang mga nakasulat sa libro, nakarinig siya ng kalabog na nanggagaling sa kwarto ni Lolo Caryo. Kagad siyang napatakbo papunta doon. Pagkabukas ng pintuan, nakakita siya ng baso sa sahig. Nagkalat ang tubig dito at nakita niya si Lolo Caryo. Hawak-hawak ang dibdib. Mahalata sa mukha na may matinding sakit na pinagdaraanan. Kagad niyang nilapitan si Lolo Caryo at tinanong ito kung ano ang nangyayari. Itinuro nito ang cabinet kung saan nakalagay ang mga gamot. Kagad namang kumuha si Pedro at pinainom ang lolo. Muli niya itong dinala sa higaan at sinabihang magpahinga muna. Ngunit ng sumunod na araw, pagkapasok sa loob ng kwarto na matanda, patay na si Lolo Caryo. Matapos ang libing, kagad nang umuwi si Pedro upang asikasuhin ang mga pagliligpit sa tahanan. Nang gabing yun, naalala ni Pedro ang Lolo Caryo. Napagpasyahan ng binatang simula ng paghahanap sa 3 libro sa susunod na linggo. Pagdating ng Lunes, kagad niyang kinausap ang ina at ama ukol sa planong paghahanap sa mga libro. Hindi ako papayag na mapahamak ka sa paghahanap ng mga walang kwentang librong yan. Delikado ang bundok na pupuntahan mo. Marami nang pumasok doon na hindi nakakalabas pa ng buhay. Wika ng ama. Paano niyo po ba nasabing walang kwenta yung librong yun? Nakita niyo na po ba? Bakit po ba kontrang-kontra po kayo sa pagiging manggagamot ni Lolo? Tugon ni Pedro. Anak, totoo ang sinasabi ng tatay mo. Delikado ang bundok na yon. May mga nilalang na hindi nating katulad. Wala namang masama kung mag-iingat tayo. Dagdag ng ina. Manaman, nangako po ko kay Lolo. Ngayong wala na po siya. Wala na rin po akong planong wasakin yung pangakong yun. Tugon ng binata. Hinaplos ng ina ang mukha ni Pedro at niyakap ito ng mahigpit. Hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan ng tatay ko bago niya makuha ang 3 libro na yon. Umuwi siyang puno ng kalmot ang mga parte ng katawan. Hindi naman masamang protektahan ka, di ba anak? Wika ng ina. Mabigat sa kaloobang tumango si Pedro. Hindi pa man nakakapagsalita ang ama. Kagad na itong umalis at pumunta sa kwarto. Sinara ang pinto. Humiga sa kama at natulog. Pedro, apo, lumapit ka sa akin. Wika ni Lolo Caryo. Lo, sensya na po kayo ha. Hindi po ako pinayagan nila mama at papa eh. Tugon ni Pedro. Ay nako apo, sino bang may sabing kailangan mo ng permiso? Matanda ka na. Marunong ka nang magpasya para sa sarili mo. Muling wika ng lolo. Lo, ayaw ko naman po silang suwayin.
Pero gusto ko pong tuparin yung pangako ko sa'yo. Hindi lang po sa'yo kundi pati na rin sa sarili ko. Ano po bang dapat kong gawin, Lo? Tanong ng binata. Ay nako, ikaw ang bahala po. Basta nandito lang ako para suportahan ka sa magiging desisyon mo. Matapos ang katagang yun, kagad nagising si Pedro pagkatapos ng kanilang pag-uusap sa panaginip. Dali-dali niyang napagpasyahan na ituloy ang balak. Kumuha siya ng isang malaking bag at nilagay ang mga kailangan. Tinignan niya muna ang oras. Maghahating gabi pa lamang. Tahimik na ang tahanan at siguradong tulog na ang mga magulang. Bago makalabas sa pinto ng tahanan, nasulyapan niya pa ang litrato ng lolo. Nakangiti ito at tila sa kanya talaga nakatingin. Nakikita niya ang pagsuporta sa mga mata ng lolo. Kaya napangiti na lamang ang binata bago tuluyang lumabas ng tahanan. Napakatahimik ng kanilang baryo. Ang tanging maririnig lamang ay mga ingay ng pag-agos ng tubig galing sa ilog at ang ingay ng mga kuliglig na nakapalibot sa lugar. Patakbo niyang pinuntahan ng kaibigan na nagngangalang Alberto na nakatira lamang malapit sa kanila. Ulila na si Alberto. Namatay ang mga magulang nito sa isang aksidente kaya lumipat ito malapit sa kanila at namuhay ng mag-isa. Kumatok si Pedro sa pintuan ng kaibigan. Nakailang katok pa ito bago siya pagbuksan. O pare, gabing-gabi na. Bakit nandito ka ba sa labas? Ay nako, nanggising ka pa talaga. Ang ganda-ganda ng tulog ko eh. Wika ni Alberto. May kukunin kasi ako sa bundok na yun eh. Kailangan ko ng kasama. Kaibigan naman kita, di ba? Baka pwedeng ikaw na lang. Tugon ni Pedro. Anong sabi mo? Sa bundok na yon? Nahihibang ka na ba? Alam mo bang walang nakakalabas ng buhay dyan? Ay nako, matulog ka na nga lang Pedro. Ikaw na mismo ang lumalapit sa kapahamakan. Habang yung ibang tao, ginagawa ang lahat para makalayo dito. Ay nakon tao to. Muling wika ng kaibigan. Pagsasarahan na sana ito ni Alberto nang iharang niya ang paa sa bukas na pinto. Nakakunot ang noo ni Alberto habang kinakamot ang ulo. Naiinis man, hindi niya kayang tanggihan ng kaibigan. Kalaunan ay pumayag din ito. Katulad ni Pedro ay naghanda ito ng bag na may mga gamit na kakailanganin. Nang matapos ay kagad silang naglakad papunta sa bundok. Matataas ang mga punong nakapalibot sa lugar na yun. Kahit na may flashlight silang gamit, hindi pa rin yun sapat upang mawala ang kanilang takot dahil sa kadilimang bumabalot sa lugar. Habang naglalakad, nakarinig sila ng mga kaluskos. Para bang mga paang tumatapak sa tuyong dahon ng dahan-dahan. Nanigas ang katawan ng dalawa na tila nakaramdam sila ng lamig. Hoy Pedro, ano yun? Parang nanggaling sa sa likod natin. Wika ni Alberto. Lilingon pa sana ang kaibigan sa likod ngunit pinigilan siya ni Pedro. Huwag kang lilingon pare. May tsansa na makaharap tayo ng isang nilalang na magaling mang manipula sa paligid natin. Huwag na huwag kang titingin sa mata nila. Kung hindi, makakalimutan mo yung mundong kinabibilangan mo. Pagpapaliwanag ni Pedro. Habang unti-unting umaatras at sumandal sa puno.
Dinukot ni Pedro ang isang libro na galing sa lolo. Kaagad niyang binuksan ang libro. Habang binibigkas ni Pedro ang nakasulat sa libro, mas lumalakas ang ihip ng hangin sa paligid. Ilang minuto pa bago matapos ang pagbigkas ni Pedro, unti-unting kumalma ang buong lugar. Ay nako, bakit pa kasi sinama-sama mo pa ako dito eh? Sabi ko naman sa'yo, delikado tong bundok na to. Kapag talaga tayo namatay. Nako, sinasabi ko talaga sa'yo Pedro. Wika ni Alberto. Natatawa na lamang si Pedro habang pinagpapatuloy ang paglalakad paakyat ng bundok. Ilang oras na lamang ay tuluyan ng sisikat ang araw. At ng mga oras na yon, sigurado siyang alam na ng mga magulang niyang nawawala siya. Nang tuluyang nagliwanag ang kapaligiran, naupo na muna silang dalawa sa malapit na bato. Napagpasyahan muna nilang magpahinga at kumain. Malayo-layo pa ang tuktok ng bundok. Ilang oras pa ang kanilang kailangan lakarin bago sila makarating sa lugar. Nang matapos kumain, kaagad nilang pinagpatuloy ang paglalakad. 2 oras ang lumipas bago nila narating ang tuktok ng bundok. O ngayon, anong ginagawa natin dito? Puro kahoy lang naman ang nakikita ko pare. Tanong ni Alberto. Nilabas muli ni Pedro ang libro. Binasa nito ang isang pahina na may nakaguhit na tila ito ang bundok kung nasan sila ngayon. Sa pagsapit ng mismong hating gabi, lalabas ang hinahanap. Makikita ang hindi nakikita. Makakasalamuha ang hindi nararapat. Hindi matatakasan ng nakasulat sa tadhana. Naku pare, mukhang maghihintay tayo rito hanggang hating gabi ah. Wika ni Pedro matapos basahin ang nakasulat sa libro. Naupo naman si Alberto sa tabi ni Pedro. Nilabas ang tubig na baon. Ano nga ba ang kukunin mo dito pare? Hindi mo pa yata nasasabi sa akin eh. Tanong ni Alberto. Hindi ba? Sabi ko sa'yo dati na ako ang susunod sa yapak ni Lolo eh. Ang sabi niya kasi, yung 2 librong to, kulang pa daw ng 3. Mahanap ko daw yun dito eh. Yun ang gagabay sa akin para maging manggagamot ako. Tugon ni Pedro. Napatango na lamang si Alberto. Ayaw niya sana maging manggagamot ang kaibigan. Dahil delikado ang tatahakin nitong landas kapag nagkataon. Isa na dito ang nararanasan nila sa ngayon. Ngunit wala itong magawa kung hindi suportahan na lamang si Pedro sa mga desisyon. Hanggang sa malapit ng maghating gabi nang biglang kumidlat. Kaagad silang napatayo. Nakita nilang ang tinamaan ng kidlat ay pumorma ng isang bilog na gumawa ng liwanag. Napatakip sila ng mata dahil sa silaw. Nang mawala ang liwanag, kaagad nilang nakita ang isang nilalang na lalaki. Mahaba ang tenga at nakasuot ng dating kasuotan. Ano ang ginagawa niyo sa lugar na ito? Tanong ng lalaki. Nandito lang po sana kami para kunin yung natitirang 3 libro. Tugon ni Pedro. Tingin niyo ba? Makukuha niyo ang libro. Umalis na kayo habang pwede pa. Muling wika ng lalaki. Hindi naman yata pwede yun. Hindi namin sasayangin yung isang araw na paglalakbay para lamang umuwi ng walang dala. Bakit?
Tingin mo ba may uuwi nyo ang libro ng pagkabuhay, panggagamot at pagkamatay? Isa kang hangal, bata! Muling wika ng lalaki. Hindi na nagsalita muli ang binata. Kung hindi na magbabago ang inyong desisyon, sumama kayo sa akin. Harapin niyo ang inyong kapalaran. Wika ng lalaki. Kaagad na may liwanag na nabuo sa likod ng lalaki. Sinenyasan sila nitong pumasok. Dala ang mga gamit. Sabay silang naglakad papunta dito. Dinala sila nito sa madilim na kagubatan. Matataas ang puno at tanging ang katawan nila ang nagsisilbing liwanag. Sino sa inyo ang may kailangan ng 3 libro? Lumapit ka sa punong nasa iyong harapan. Wika ng misteryosong boses. Kaagad binaba ni Pedro ang dala at lumapit sa puno na tila pinanggagalingan ng boses. Maya-maya na, nakarinig sila ng kaluskos mula sa likuran. Nakita nila ang isang hugis tao na may mabalahibong katawan. May mga matatalas na kuko at mga pangil. Umatake ito sa kanilang direksyon. Kaagad namang nakuha ni Pedro ang punyal mula sa bulsa. Ang punyal na isa rin sa pinamana ng lolo bago ito namatay. Hinawakan ni Alberto ang nilalang sa likuran. Kaagad namang tumakbo si Pedro at tinumbay ito. Inambahan niya ito ng saksak ngunit napigilan ito ang kamay. Naglaban sila ng lakas hanggang sa hindi namalayan ni Pedro na ang isang matalim na kuko ng nilalang ay bumaon na sa kamay. Kaagad nabitawan ni Pedro ang punyal dahil sa sakit. Doon niya lamang din napansin na nagdurugo ang tagiliran ng kaibigan. Tumakbo siya upang makuha muli ang punyal. Ngunit nang makuha niya ito ay kaagad din siyang tumilapon dahil sa isang malakas na sipa. Kaagad siyang tumayo. Ipinikit ang mga mata bago sinambit ang mga katagang nakapagpaliwanag sa mga letra sa punyal na hawak. Tumakbo siya upang umamba muli ng pagsaksak. Nahiwa man niya ito sa tiyan. Ngunit wala itong epekto sa nilalang. Kaagad din siyang namilipit sa sakit nang maramdaman niyang nasugatan ang tiyan dahil sa mga mahahabang kuko. Ginamit ni Pedro ang natitirang lakas upang tumakbo ng mabilis at ipasa ang bigat dito, dahilan upang mawala ito sa balanse at matumba sa lupa. Pinaibabawan niya ito at pinagsasaksak. Muli nitong nakalmot ang braso ngunit hindi na yung pinansin pa ng binata. Sinubukang manlaban ng nilalang. Ngunit tila nangihina ito dahil sa dami ng saksak sa katawan. Napahinto siya at napayuko. Nanginginig ang buong katawan dahil sa sugat na natamo. Nanatiling nakabaon ang punyal sa dibdib ng nilalang. Naliligo rin siya sa sariling dugo. Kagad itong tumayo at tinitigan ito ng sandali. Sinigurado kung talagang patay na. Nang hindi na ito gumagalaw ay binunot niya ang punyal at nilapitan ang kaibigang nakasandal sa puno. Malala na ang pagdurugo nito at halata sa mukha nito ang sakit na iniinda. Wala lang to pare. Daplis lang to. Huwag mo na akong alalahanin. Wika ni Alberto. Malapit na tayong umuwi pare. Huwag kang mag-alala. Tugon ni Pedro. Magaling. Napagtagumpayan mong patayin ang pagsubok. Muling wika ng misteryosong boses.
Kagad nagliwanag ang buong paligid. Nakita niya sa harapang isang trono na gawa sa mga baging, kung saan may nakaupong lalaki na may hawak na 3 libro. Lumapit siya dito at nangihinang lumuhod. Niyuko niya ang ulo sa matandang lalaki na ngayon nakatingin sa kanya. Ang apo ng ika-15 sugo, binabati kita. Sa wakas, dumating na ang susunod na nararapat humawak sa mga libro. Wika ng matandang lalaki. Kagad nitong nilahad ang mga libro kay Pedro. Ibabalik mo yan kapag ikaw ay tumungtong sa 50 anyos. Kung hindi mo matutupad ang bili na yang pamilya mo ang kapalit, isa sa mga mahal mo sa buhay ang mawawala. Babala ng matandang lalaki. Napatango na lamang si Pedro. Dilagay niya sa bag ang mga libro at muling lumuhod sa harapan ng lalaki. Makakaasa po kayo. Iingatan ko po ang mga libro at tutuparin ko ang bilin. Gaya ng pag-iingat at pagtupad na ginawa ng lolo ko. Panata ni Pedro. Kinumpas ng lalaki ang kamay sa dalawa. Pagkaangat nila ng tingin kagad silang nagbalik sa baba ng bundok, kung saan sila nagsimula. Inakay ni Pedro ang kaibigan. Inihatid nila ang isa't isa sa malapit na klinik sa kanilang baryo. Walang tanong-tanong na ginamot sila ng mga doktor. Kumalat ang tagumpay ni Pedro sa baryo. Nagalit man ang mga magulang ni Pedro, pero masaya ang mga ito. Binati pa nila ang anak sa tagumpay. Pagkaraan ng 28 taon, nilapitan siya ng isang bata sa kanyang pagkakaupo sa isang silya sa harapan ng bintana. Siyempre lo, gusto ko pong maging katulad nyo. Wika ng bata. Napangiti si Pedro habang nanunumbalik ang alaala ng hirap at sakit ng tagumpay. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Tobal. Taong 1998. Siyudad ng Pasig. Mula sa angka ng mga sundalo at pulis itong si Tobal. Pangalawa sa 5 magkakapatid. Nag-iisang lalaki. Kaya naman paborito ito ng ama na isang general. Ipinasok si Tobal sa Police Academy dahil nais ng ama na maging opisyal ito. Pinagsikapan ng binata ang 4 na taong dugo at pawis ang pinuhunan para lamang mapatunayan sa ama na karapat-dapat siya sa apelyido nito. Ang totoo, hindi pangarap ni Tobal ang pagiging pulis. Dahil malapit ito sa simbahan, ang totoong pangarap ng binata ay maging pari. Kahit pa nagtapos ito sa academy at nagkaroon ng ranggo sa hanay ng kapulisan, hindi pa din nawala sa binata ang pusong maglingkod. Nakita ito ng ama. Hindi yon nagustuhan dahil napapabayaan ng binata ang sinumpaang tungkulin sa bayan. Hindi mo pwedeng pagsabayin ang paglilingkod sa 2 Panginoon, Tobal, dahil mapapabayaan mo ang isa sa kanila. Isinilang ka sa pamilya ng mga pulis, kaya sana naman piliin mo ang paglilingkod sa bayan. Unahin mo ito kesa sa mga walang silbing gawain. Wika ng ama na tawagin na lang natin sa pangalang Mang Dado. Hindi naman sa walang silbi ang paglilingkod sa simbahan, tay. Simula bata pa ako, ginagawa ko na po ito. Sinunod ko din po yung kagustuhan niyo maging pulis.
para hindi ako lumihi sa tradisyon ng pamilya natin. At ngayong nasunod ko na ang gusto nyo, hayaan niyo po sana akong ipagpatuloy ang nasimulang ko makapaglingkod sa simbahan. Sinisiguro ko sa inyo, Tay, hindi ko po mapapabayaan yung tungkulin ko. Tugon ng binata. Ngunit naging matigas ang ama. Para sa kanya, baluktot ang prinsipyo ng binata. Kaya ginawa niya ng paraan para mailayo si Tobal sa nais gawin. Ipinadestino niya ang binata sa isang liblib na bayan ng Mindanao. Sa ganung paraan, unti-unting makakalimutan ni Tobal ang paglilingkod sa simbahan. Yun ang akala niya. Pagkarating ng binata sa lugar, nakilala nito ang isang misyonaryo mula sa Maynila. Isang pari na tawagin na lang natin sa panghalang Padre Mael. Sa murang edad, itinalaga si Tobal bilang hepe ng isang maliit na estasyon ng pulis sa Basilan. Sa tuwing nagsasagawa ng patrolya at sumasama si Tobal, gusto ng binatang malibot ang buong lugar at makita ang sitwasyon ng bayan kung saan siya naitalaga. Nakasalubong ng binata ang pari. May dala itong maliit na kahon at ilang peraso ng papel. Magandang hapon, Hepe. Maaari po ba kaming humingi ng tulong para sa simbahan? Kahit maliit na halaga lang. Wika ni Padre Mael. Hindi naman nagdalawang isip si Tobal. Dali-dali nitong nilabas ang pitaka at kumuha ng maliit na halaga. Nakita ng pari ang isang libreta na may tatak na medalyon ng San Benito. Kaya kagad niya itong pinuna. Hindi ba't simbolo ng medalyon ng San Benito ang nakatatak sa libretang yan? Katoliko ka pala, Hepe. Wika ng pari. O padre, katoliko po ako. Ito po, pagpasensyahan niyo na po yan ha. Nawa ay makatulong po ako sa inyo. Tugon ni Tobal. Matapos iabot ng binata ang pera ay inabot naman ng pari ang kaperaso ng papel na may nakasulat na Salvame. Salvame? Iligtas mo ko? Salamat po dito, padre ha. Wika ni Tobal. Mael, pwede mo kong tawaging Padre Mael. Nawa ay makatulong sa iyo ang katagang yan. Salamat muli, Hepe. Mauuna na po ako. Wika ni Padre Mael. Habang naglalakad palayo ay pinagmamasdan ni Tobal ang pari. Pangkaraniwan lang kung titignan. Ngunit lingid sa kalaman ng binata na may taglay itong kakaibang aral. Simula ng unang magkita ang dalawa, muling nagbalik kay Tobal ang pagnanais na maglingkod sa simbahan. Kaya hinanap nito ang parokyang pinaglilingkuran ng pari. Mabuti na lamang at may nakapagturo sa kanya. Kagad niya itong pinuntahan upang kausapin. Saktong may misa ng araw na yon. Wala ding opisina si Tobal. Kaya kinuha ng binata ang pagkakataon upang muling makita si Padre Mael. Naupo ang binata sa isa sa mga bakanting upuan. Inantay na matapos ang misa. Kakaunti lang ang nagsisimba sa lugar. Dahil na din sa karamihan ng mga taga doon ay kabilang sa relihiyong Islam. Pagkatapos ng misa, dali-daling nagpunta si Tobal sa altar upang tawagin ang pari. Kagad naman itong lumingon at ngumiti sa kanya. O Hepe, nandito ka pala. Mabuti naman at nakadalo ka sa misa. Anong may paglilingkod ko sa iyo? Tanong ng pari. Wala naman po, padre. May ilang katanungan lang po sana ako eh. Tungkol po doon sa kaperasong papel na iniabot niya sa akin nung nakaraang araw.
Kung natatandaan po ninyo, may nakasulat na kataga doon eh. Tugon ni Tobal. Napangiti naman ang pari at muling nagsalita. Ah, ang katagang Salvame. Ang ibig sabihin noon ay iligtas mo ako. Wala naman hepe. Nakaugalian ko na kasing magbigay ng mga ganung kataga lalo na sa mga taong nangangailangan kagaya mo. Mapanganib ang iyong trabaho, lalo pat nandito ka sa isang magulong lugar. Kahit papano ay kailangan mo ng masasandalan. Muling wika ni Padre Mael. Napatango na lamang si Tobal bilang pagtugon. Siya nga pala, Padre. Kung may maitutulong po ako, huwag po kayo magdalawang isip na puntahan ako sa presinto ha. Hindi po kayo magdadalawang salita. Kung hindi niyo po na itatanong, dati po ako naglilingkod sa simbahan nung nasa Maynila pa ako eh. Nais ko pong ituloy yung gawain yon. At sana kahit sa maliit na bagay, makatulong po ako sa inyo. Wika ni Tobal. Maraming salamat kung ganun, Hepe. Hindi pa gaanong malaki ang simbahang ito. Dahil kamakailan lang kami nagkaroon ng pagkakataong maitayo ang kapilya. Maraming kapatid na Muslim ang tumutol at sa totoo lang, hanggang ngayon, nagkakagulo pa din dahil dito. Tugon ng pari. Matapos ang pag-uusap na yon, nagpaalam na si Tobal at yun na ang naging simula ng muling paglilingkod ng binata sa simbahan. Inilaan ng binata ang libreng oras sa simbahan. Nagsasagawa din sila ng mga outreach program para sa mahihirap na residente, mapamuslim man o Kristiyano. Lingid sa kaalaman ng binata na may mangyayaring hindi maganda. Dito niya makikilala ang totoong pagkatao ni Padre Mael. Nagsagawa ng medical mission ng kapulisan, kasama ang simbahan sa isang liblib na lugar. Alam ni Tobal na pugad ng mga rebeldeng Moro ang baryong yon. Pero hindi pa din ito nagpatinag. Iniisip ng binata na makatulong sa kapwa at maipahatid sa lahat ang mensahe na walang kinikilingan relihiyon ng pagtulong. Sa kalagitnaan ng medical mission, bigla na lamang dumating ang ilang armadong kalalakihan at pinaulanan ng putok ang buong lugar. Nagsipagtakbuhan ng mga tao. Mabuti na lamang at nakapagtago kagad sina Tobal at Padre Mael. Tuloy-tuloy ang pagpapaulan ng bala ng mga rebelde, hanggang sa napilitan na ang binatang magbigay ng utos na labanan ang mga ito. Ngunit nang sumilip si Tobal, halos manghina ang tuhod niya dahil napakadami ng kalaban. Iilan lang ang kasama niyang tauhan. Aksidente pang tinamaan ang isa sa mga ito na may hawak ng radyo. Padre Mael, huwag kang lalabas kahit anong mangyari ah. Ako na ang bahala sa'yo. Wika ni Tobal. Ngunit nang lingunin niya ang pari, nakangiti ito at biglang nagsalita. Krusante! Salvame! Wika ni Padre Mael. Inulit ng binata ang huling katagang binanggit ng pari. Salvame? Matapos niyang usalin yon, nakaramdam ito ng kakaibang enerhiyang sumakop sa buong katawan. Nawala ang takot ng binata, maging ang mga pag-aalinlangan. Tumayo si Tobal at sinalubong ng putok ang mga kalaban. Naglakad ito papunta sa kanila at maniwala man kayo sa hindi, ni isang bala ay walang tumama sa kanya. Tuloy-tuloy lamang sa pagpapaputok si Tobal, habang paulit-ulit na sinasambit ang salitang Salvame. Tila nakaramdam ng takot ang mga rebelde
dahil sa hindi ka panipaniwalang nasasaksihan. Isa-isang nagsipag-atrasan ang mga ito hanggang sa naang naiwan na lang ay yung mga sugatan. Marami ding nasugatan sa panig ni Tobal. Ang ilan pa sa mga ito ay namatay. Ngunit sinigurado ng binatang marami din silang napatumbang mga rebelde. Ngunit ang labis na pinagtataka ng binata, yung nangyari sa kanya. Matapos ang insidente, dali-daling pinuntahan ni Tobal si Padre Mael. Tinitignan niya kung nasa maayos bang kalagayan ng pari. Nakahinga ng maluwag ang binatang hepe nang makitang naglalakad ang pari papunta sa kanya. Padre Mael, kamusta po kayo? May sugat po ba kayo? Tanong ni Tobal. Wala naman, hepe. Ikaw, kamusta ang lagay mo? Tugon ng pari. Yun nga po yung gusto kong itanong sa inyo, Padre. Anong nangyari? Bakit hindi ako tinatablan ng bala kanina? Ni isa walang tumama sa akin eh. May kinalaman po ba yung sinabi niyo kanina sa akin? Muling tanong ni Tobal. Gumiti lang si Padre Mael at tumugon. Ang sinabi ko sa iyo kanina, isang uri lang ng katagang Latin. Ang nakapagligtas sa iyo ay ang pananampalataya mo sa Diyos. Kapag nagpasya ang may likha na protektahan ka, walang sino man ang makakapanakit sa iyo. Tugon ng pari. Matapos ay hinatid ni Tobal ang pari sa simbahan. Bumalik na din siya sa presinto. Pagkarating doon ay binati siya ng mga kasamahan. Kumalat na sa buong kapulisan ang nangyari. Ang ilan ay hindi naniniwala. Ngunit marami talagang nakakita na hindi tinatablan ng bala si Tobal. Naging matunog sa mga Muslim ang nangyari sa binata. Kaya sa tuwing nakikita nila ito, hindi maiiwasang makaengkwentro ng mga tanong si Tobal. Magalang naman itong sinasagot ng binata. At sa tinagal-tagal niyang naging pulis sa lugar, marami na din ang naging kaibigan nitong Muslim. Isa sa mga naging kaibigan nito ay tawagin na lang natin sa pangalang Fahad. Naging impormante ni Tobal ang binatang Muslim. Maging si Fahad ay nasaksihan din ng kakaibang kakayanan ng hepe. Isang hapon habang nag-uusap, biglang may humintong sasakyan sa kanilang kinatatayuan. Walang patumpik-tumpik silang pinaputukan ng mga nakasakay. Mabuti na lamang at kagad naharangan ni Tobal si Fahad. Matapos silang paulanan ng bala, kagad ding humarurot ang sasakyan. Ayos ka lang ba? May tama ka ba, Fahad? Tanong ni Tobal. Wala naman po. Kayo po, hepe. Anong nangyari? Bakit parang hindi yata kayo tinamaan? Tugon ni Fahad. Ganun talaga kapag nagpasya ang Diyos na protektahan ka, Fahad. Kilala mo ba yung mga taong yun? Walang duda. Mga terorista yung mga yon, hepe. Mag-iingat po kayo. Hindi po titigil yung mga yon hanggat nakikita nila kayong buhay. Huwag kang mag-alala, Fahad. Kakampi ko ang Diyos. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ang pangyayari ay hindi pa din mawala sa isipan ni Fahad ang naganap. Paulit-ulit nitong tinatanong si Tobal. Hepe, matagal na tayo magkakilala. Hindi mo pa din sinasabi sa akin yung sikreto mo. Ako lang naman yung nakakarinig eh. Sabihin mo na, malay mo, makatulong din sa akin. Tanong ni Fahad. Gusto mo ba talagang malaman? O sige, sasabihin ko sa iyo ang sikreto ko.
Heto, tugon ni Tobal. Sabay pakita ng isang perasong papel na binigay ni Padre Mael na may nakasulat na Salvame. Salvame? Anong lingwahe naman yan, Hepe? Tanong ni Fahad. Latin yan. Ginagamit naming mga Katoliko. Ang ibig sabihin, iligtas mo ko. Tugon ni Tobal. Napaisip si Fahad dahil isang salita lang naman ang binanggit sa kanya ng Hepe. Niloloko mo naman yata ako, Hepe. Paano ka ipagtatanggol ng isang salita? Wika ni Fahad. Hindi kita niloloko, no? Alam mo, hindi naman sa salita yan, Fahad kundi sa pananampalataya ng taong sumasambit. Ikaw, kahit iba ang relihiyon mo, pwede mo ding hilingin sa kanya na iligtas ka. Tugon ng Hepe. Napakamot na lamang ng ulo si Fahad. Ngunit wala itong kaalam-alam na mapapatunayan niya sa sarili ang bisa ng simpleng kataga. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, sinalubong siya ng dalawang kalalakihan at walang awang pinagsasaksak. Mabuti na lamang at may mga taong napadaan at mabilis siyang nadala sa ospital. Naipagbigay alam din ng mga ito kay Tobal ang nangyari. Nang makarating ang Hepe sa ospital, nag-aagaw buhay na ang kaibigang Muslim. Hinawakan ni Tobal ang kamay at sinabing, "Magtiwala ka lang, Fahad. Tumawag ka sa Panginoon. Hilingin mo ang kaligtasan. Salvame." Matapos magsalita ni Tobal, pinikit ni Fahad ang mga mata at sa pamamagitan ng mahinang boses, ibinulong niya ang mga kataga. Matapos nitong magsalita, tuluyan ang nakatulog ang binata. Inakala ni Tobal na wala na ito. Tinignan din ng doktor ang pulso. Hindi na ito pumipintig. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto ay biglang humugot ng malalim na hininga si Fahad. Napaubo pa ito. Dali-daling pinigilan ng doktor ang sugat sa tagiliran dahil bumubulwak ang masaganang dugo mula doon. Ilang sandali pa ay tinanggal na nito ang kamay. Maniwala man kayo sa hindi, kusang nagsara ang malaking sugat ni Fahad sa tagiliran. Saksing buhay ang lahat ng doktor kung paanong gumaling ang pinsala ng binatang Muslim. Paulit-ulit pa nila itong sinuri. Ngunit wala silang makitang sapat na dahilan kung paanong lubusang gumaling ang nooy nag-aagaw buhay ng si Fahad. Ilang araw lang ang lumipas. Nakalabas na ito ng ospital. Dito na niya sinabi kay Tobal ang lahat ng nangyari at kung sino ang may gawa. "Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa kanila. Magpalamig ka muna, Fahad. Sasabihan na lang kita kung kailan ko kakailanganin ng tulong mo." Wika ni Tobal. Nang araw na yon, tinugis ng Hepe ang mga taong nanakit sa kaibigan. Naabutan niya ang mga ito sa isang bahay aliwan. Bago siya pumasok sa lugar, nagdasal muna si Tobal para sa kaligtasan. Muling unisal ang mga katagang Salvame. Mag-iisang lumakad si Tobal na mga sandaling yun. Dahil para sa kanya, personal na problema ito dahil kaibigan niya ang naagrabyado. Walang kaalam-alam ang mga kalalakihan na may malaking kaguluhang mangyayari. Patuloy lamang ang mga ito sa pag-inom at pagpapakasaya. Tinignan ni Tobal ang buong paligid. Nakita ang napakadaming tao sa lugar.
Sa isip-isip ng binata, kung sakaling isagawa niya ang binabalak sa loob ng bahay aliwan, marami ang madadamay. Kaya hinintay niyang lumabas muna ang mga ito. Inabot pa ng ilang oras ang paghihintay ni Tobal hanggang sa tuluyang umalis ang mga kalalakihan. Dali-dali niya itong sinundan. At nang makarating sila sa liblib na lugar, doon niya sinimula ng plano. Marahan siyang naglakad sa likod ng mga kalalakihan. Isa-isa silang pinagigilitan ng leeg. Sa kasamaang palad, may isang nakabunot ng baril. Pinaputukan si Tobal at tinamaan ito sa kaliwang braso. Kaagad ding gumanti ng putok ang binata at nang masigurong patay na ito, mabilis na din siyang umalis sa lugar. Sa pagkakataong yun, ininda ni Tobal ang tama ng bala. Dali-dali itong nagpunta sa parokya kung nasaan si Padre Mael. Laking gulat ng pari nang makita ang sugat nito. "Teka, anong nangyari? Bakit ka sugatan? Diyos mio kang bata ka. Halika sa loob ng opisina nang magamot ko yung sugat mo." Wika ni Padre Mael. Nakahinga ng maluwag ang pari nang makitang daplis lamang ang tama ni Tobal. "Nagkaroon ng engkwentro, Padre. Hindi ko na malayang may bumaril sa akin eh. Tinamaan ako. Pero ang pinagtataka ko, bakit ako tinablan?" Tanong ng binata. "Alam mo, ang mga katagang yon ay gagana lamang kapag mabuti ang intensyon. Ngunit sa oras na gamitin mo ito na labag sa alituntunin ng Diyos, mawawala ang bisa nito. Sabihin mo sa akin ang totoong nangyari, Hepe." Tugon ng padre. Wala na ding nagawa pa si Tobal kundi sabihin ang totoo nitong ginawa. "Ang totoo, Padre, pinagiganti ko po si Fahad. Hinanap ko yung mga kalalakihang nanakit sa kanya." Wika ni Tobal. "Kaya pala hindi na ako magtataka kung bakit hindi gumana ang proteksyon ng dasal. Ngayon, manalangin ka sa Diyos at pagsisihan ang mga kasalanan mo." Tugon ng pari. Sinunod ng binata ang utos nito. Lumuhod ito sa harap ng altar at taimtim na nanalangin. Hindi namamalayan ni Tobal na unti-unti nang tumutulo ang luha dahil sa paghingi ng kapatawaran. Sa kalagitnaan ng pagdarasal, bigla siyang nakarinig na mga putok ng baril. Akmang tatayo na sana ang binata nang bigla siyang pigilan ng padre. "Huwag kang lalabas. Hayaan mo lang sila. Hindi nila kayang pasukin ang simbahan." Wika ng pari habang nakasilip sa labas. Ngunit biglang may kung anong lumusot sa bintana ng kapilya. Nang tignan ito ni Tobal, nanlaki ang mga mata ng binata dahil granada ang bagay na inihagis ng mga taong nanggugulo. Akmang dadamputin sana ni Tobal ang granada nang bigla siyang itulak ng pari palayo at dinapaan ito. Napasigaw si Tobal dahil alam niyang magkakandalasog-lasog ang katawan ng pari sa oras na sumabog ang granada. Napapikit na lamang si Tobal ng mga oras na yon. Ngunit ilang segundo na ang lumipas. Wala siyang narinig na pagsabog. Idinilat ang mga mata. Nakitang nakadapa pa din ang pari. Maya-maya ay tumayo ito na hawak-hawak ang granadang tinanggalan na ng pin. "Padre, ihagis niyo na po yan. Mamamatay po tayo pareho." Sigaw ni Tobal. "Nasaan ang pananampalataya mo?
Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo? Kapag ang Panginoon ang nagpasyang protektahan ka, walang sino man ang maaaring manakit sa iyo. Wika ni Padre Mael. Hindi makapaniwala si Tobal sa nangyari. Oo nga, at siya mismo ay nakaranas na ng himala ng Panginoon. Ngunit hindi pa din ito lubusang akalain na kahit kamatayan, kayang takasan ng taong malakas ang pananampalataya. Matapos ang pangyayaring yun, mabilis ding umalis ang mga kalalakihan. Hindi na nagawang habulin ni Tobal ang mga ito. Dahil sinabi ni Padre Mael na hayaan na lamang ang Diyos ang magpataw ng parusa sa mga taong nais sumira sa tahanan. Dahil sa kaganapang yun, nabuo ang pananalig ni Tobal. Isinapuso ng hepe ang ibig sabihin ng katagang, "Salvame." Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, hinding-hindi ko makakalimutan yung sinabi rito, na kapag ang Panginoon ang nagpasyang protektahan ka, hinding-hindi ka mapapahamak. Kaya para sa ating lahat, mas paigtingin pa natin ang ating mga pananalig at hindi tayo mapapahamak. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.